Hey guys! Welcome back to the vlog. Ako si Ina Almazar at ngayon ay ire-review natin ang series na I Love You Since 1892. Susubukan kong mag-Tagalog dahil itong series nito ay kumakatawan sa ating pagiging Pilipino. Pinagbibidahan ito ni Binibining Heaven Peralejo at ni na Ginoong Jerome Ponce at Ginoong Joseph Marco. So, tayo ay magsimula. 1, 2, 3. Hindi ako masyadong technical pero ang ganda ng intro ha, in fairness. Susubukan ko talagang mag-Tagalog dito. Alam nyo, gusto kong malaman nyo na sa pagkakaalam ko, sa Bulacan, ginanap ang pagsushoot ng series na ito. So, hindi ko alam kung saang parte ng Bulacan sila kinuhanan ng bawat eksena. Pero, meron akong mga ilang eksena na nakita dito na sa amin, sa bayan namin kinunan. Ang ganda. In fairness talaga sa series na to. Alam niyo yung hindi ako masyadong technical pero alam kong ginastosan nila to. Kasi grabe yung yung papalubog na ba ng araw ito? O possible yung araw? Saka sobrang init nung nila nung kasuotan nila. Kaya totoo yung sinabi ni Direk na ang pinaka-challenge nila is yung damit. OMG. Gusto ko yung pinipilit ko talaga mag-Tagalog. Ito ba isang madre? Oh, ito yung eksenang magpapakamatay. Oh my gosh. Kukunin ni Carmelita ang kanyang buhay sa lawa ng luha. Isa akong low-key fan ng mga Wattpad stories. Pero hindi ako nag-i-imagine ng mga characters na artista. Nagigets nyo ba? So kapag may mga nilalabas sila sa Facebook na ito yung gusto ko, ganyan-ganyan. Hindi ko talaga na i-imagine na sila yung gaganap dun sa storya. Kaya hindi ako masyadong naaapektuhan kung sakaling kung hindi sila yung nakuha. Halimbawa ito, yung Marnella yung gusto nilang makuha. Para sa akin, bagay naman sila, pero hindi ko alam kung sa pag-arte ba ay magagampanan nila ng maayos. Kaya naiintindihan ko din naman yung mga tagahanga ng libro na to na sobrang nalulungkot sila at nadidisappoint na hindi yung gusto nilang artista yung nakakuha ng role na to. Alam nyo, hindi ko pa din ma-imagine sa ngayon Hindi ko pa rin ma-imagine si Juanito kay Jerome. Kasi ang tingin ko sa kanya dun sa libro ay Pilipinong-Pilipino. Pero ramdam ko naman na magagampanan ni Jerome ang pagiging Juanito dito. Pero si Heaven, nakikita ko na sa kanya si Carmela at si Carmelita. Alam niyo, isang malaking pagsubok ito kay Heaven dahil dalawang karakter ang kanyang gagampanan bilang Carmela at Carmelita na magkaiba ring henerasyon. Isang nasa 1892 at isang nasa present. 2016 nga ba to? Ito yung, ito nga yung kinitil ni Carmelita ang kanyang buhay. Kasi nga, di ba, namatay si Juanito sa araw ng kanilang dapat na ikakasal sila. Baka sabihin nyo, ata hindi ka naman fan ng book na yan, ba't ganyan ka? Guys, low-key fan lang ako, pero nabasa ko tong libro na to.
2016, basta. Ay, nabasa ko to. Napanood. Ayan na. Nasa present na tayo. Alam nyo, di ba napanood ko yung trailer nitong series na to? Kinamit talaga nila kung ano man yung nasa libro. Kung hindi ako nagkakamali, sa UST to. At yung ginamit nilang arko dito is sa UST mismo. So guys, ang galing lang. Kasi hindi sila gumamit ng iba. Hindi nila binago kung ano man yung nasa libro. So sabihin yung walang budget to, sabihin yung gawa to ng college student or high school, na grabe yung mga pinagsasasabi nyo na school project lang yan, ganyan-ganyan. Aminin nyo man at hindi, ginagawa nila yung best nila para mapagtagumpayan itong series na to. So, might as well respect natin yung dedication at yung passion ng buong cast and crew ng I Love You Since 1892. Carmela. Alam nyo, akala ko high school si Carmela. Ano pala siya? College na. Ito rin ang taon na dinakip at ipinatapon si Dr. Jose Rizal sa Davita. So, ito si James. Ito yung mapapalabas siya. Medyo, siguro nag-expect ako dito sa present time ng characters. Yung mga artista na gumaganap dito sa present time. Unlike dun sa 1892 time. Tingnan nyo, sa UST talaga siya ginanap. Nag-shoot. Malinaw sa code of conduct ng kolehiyo. Isabela. Gusto ko na sumuko kung hindi lang dahil sa babaeng ito. I love how they stick talaga sa storya na hindi nila binabago masyado. Meron tong mga minimal tayong makikita for sure. Meron tayong minimal na makikita at mararamdaman sa storya. Pero sa ngayon, wala pa. Pero nakakatuwa talaga na sa UST sila nag-shoot. Kasi nakuha nila yung mismong school eh. Pero matatandaan natin na sa The Rain in España, hindi natin nakuha yung school na to. For some reason, siguro. Kasi Uy, Carmela, 17th century na kaya itong school natin simula nung napatayo. Ang dami na nagpatotoo niyan. Pero, kung hindi ka naniniwala, sige nga, dumaan ka nga. Ba, wala akong kinakatakutan. Wow! Wala akong kinakatakutan. ba't may aso? Naisahan sila dun Medyo nag-expect talaga ako dun sa James at Shay dito. Hindi ko talaga kilala tong James. Hindi ko alam kung compliment to or ano sa Viva, pero ito yung kinakatuwa ng karamihan ng viewers nila is hindi nila masyadong binabago kung ano yung nakasaad sa mga libro sa Wattpad. Hanggat maaari, they stick to the storyline and at the same time, writer din nila yung mismong writer ng book. I mean, writer ng script. Kaya nagsistick talaga yung storyline dun sa series na ginagawa. Napakahirap imaginein to, napakahirap i-execute as a series, as a totoong tao, yung mga gumaganap dito. Kaya sobrang nakakatawa. Saya nyo, ha? Yun nga lang, madami lang nagagalit kasi hindi yung totoong artista na ina-expect nila or na-imagine nila beforehand, yung magpe-play the role. Ayan. Tulad yan. Ang daming nababash kila Heaven, kila Jerome, and even Joseph Marco. Ganon. Bakit din ka makatingin? Huh? Lalaban ka? Sino ba to? Gusto mo ng gulo? Ang OA! Bugs.
In fairness sa mga artistang to, magagaling ah. Magagaling manapak. Nakakatuwa din na yung backstory nung friendship ni Carmela at ni Shay is nababacktrack dito. So, ito na yata yung mga panahon na lilipat siya. Ang hirap lang talaga kapag nasira yung friendship nyo nang dahil sa lalaki. Diba? Parang sobrang, pag-girl code, diba? Friend pa rin pa. You and Shay were no longer friends. And also, Mrs. Falcon called me earlier. She said you and Shane interrupted your Ayan, ito yung nasa libro na nakagalitan siya. It was just a petty fight. Tsaka itong tough time for that action. Ito yung hirap sa magulang. Yung lagi mong nakukumpara yung anak mo sa mga pinsan, kaibigan. May sariling identity yan. Baka hindi kasi siya nag-excel dyan. So, if meron kayong parent nakakilala na ganyan, wala na tayo sa ganong century. Kayong dalawa, ha? Magsitulog na kayo. Iba talaga pagka nandun yung nanay. Guys, I can relate. Hindi para umiyak agad tayo. Pero, namiss ko din yung nanay ko. Siya, mas bata siya kasi 8 years old siya. Ako, siguro 6 years na. Parang gusto mo mag-play yung kantang, gusto kong magsumbong sa'yo. Ito yung, namatay yung mama niya sa panganganak kay Emily. Medyo mabilis yung switching ng Tingnan mo, may new sister na tayo. Tingnan mo, new baby na yun. Ang cute niya, di ba? Daddy, saan po si Mami? Daddy, saan si Mami? 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 Parang di man lang naiburol. Saan ka po? In fairness dun sa bata magaling umarte yung dalawang bata. OMG! Ito yung sinasabi ko sa inyo na alam ko kung saan tong lugar na to, kung saan nila shoot to. Dahil, hindi ko alam kung pwede ko i-spill, pero mukhang nagkalat naman na sa TikTok kung saan to. Grabe, ang linis tingnan ng kamistisuhan. Actually, meron akong video tungkol dyan. I mean, meron... Oh my gosh, grabe yung kilabot ko, oh. Grabe. Gaganda naman, Emily. In fairness, ganito na pala yung itsura niya. Isa kasi akong tourism student. So, nung college ako, hindi pa nare-renovate tong Bautista House. Kung tama ako na ito yung Bautista House. 1, 2, 3, 4. Seryoso? 10 seconds? Gosh, ano bang meron kay Lola? What the bell? Pasalubong kami para sa'yo. Na, nag-abala ka pa. Ay, pumasok na kayo. Ba't pa nang tumingin sa'yo si Lola? Di ko alam. Ate, alam mo kung bakit? Bakit? Ang bakit mo rin kasi. Wow, Jenny! Ay, ang taray nung hangin effect, Nakapasok na ako dito before, eh. Feeling ko nga, dun sila talaga nag-shoot. Gaganda ng mga painting. Kasi ni-renovate nila yun, sa pagkakalam ko, para mapakita yung art. Grabe yung yung ceiling nila, as in, ang gaganda. Nihitin yung ceiling. Ganda, diba? Ganda nga. Teka, tingnan mo yun, oh. Ano kaya yun? Mommy nila. Ate, si Mami, oh. Ang ganda niya. Sayang nga, eh. Di mo na siya nakita.
In fairness talaga, meron resemblance si Heaven tsaka si Miss Katia Santos, no? Huwag ka na malungkot. Grabe yung kilabot At ko, least nakuha mo naman yung oh. kagandahan ni Mami. Diba, Jenny? Tama. Nakuha nating dalawa yung kagandahan ni Mommy. Ah, ganyan! Eh, paano si Ate Carmela? Ah, Ganyan. kaya pala ganun tumingin si Lola sa'yo. Ah, ganyan ka. Ano? What? Sobrang nostalgic. Lalo na kung alam mo yung lugar. At yung kakambal niya, mga anak sila ng aking kaibigan na si Chole. Sila ang tumutulong sa akin dito sa bahay. Oh, kumain kayo ng kumain. Oh, ang kaldereta ng Monte Carlos. O bakit? Hindi ba masarap? Namiss niya yung puluto ng asawa niya. Ma, naalala ko na po si Carmenia. Ganito yung lasa ng kaldereta niya. Talaga, Dad? Yung talaga ni Mommy? Ako ang nagturo sa kanya. Galing pa yan sa kanununuan namin ang recipe niya. Kaya kayo mga apo, kailangan yung matutunan ang pagluluto ng kaldereta a la Monte Carlos para maipasa niyo sa mga susunod na henerasyon. Eh, Lola, hindi naman Monte Carlos yung apelyido niyo, di ba? Pero Monte Carlos pa rin ang pinagmulan ng ating lahi. Kaya tayo mga Monte Carlos, kaya hindi magbabago yun. Kahit na ilang henerasyon pa ang lumipas. Kaya matuto kayong magluto. Buti na lang walang pinasa sa amin. Char. Lalo ka na. Okay. Recap. Oo eh. Ang pangit ko ba? Okay, dun din pala sila nag-shoot. Ito naman kasi si Lola eh. Ang weird naman tumingin sa akin. Pero in fairness ha, Ben katulong na to. Very classic. Kasi parang, nakakatakot. Ito naman kasi si Lola, pinag-hiwa-hiwalay pa kami ng room nila Jenny. Right? Carmela? Carmela? Apo! La, akala ko naman kung ano. Eh bakit hindi ka pa natutulog? Ilan maaga pa eh. Actually, tuwing hating gabi nga po, pauwi pa lang ako. Ganun ba? Opo. Hindi ka pa inaantok? Hindi pa po. Okay, sumama ka sa akin. May papakita ako sa iyo. Ano yan? Nakakatakot naman yung may papakita ko sa'yo. Okay. Okay. Ang galing. Ang galing. Alam nyo, tamang-tama yung bahay na to para sa May ganitong lugar na nag-exist I Love You sa Since Manchu. 1892. Oh my God! Parang siyang National Library, oh! Matutuwa si Jenny dito kasi alam mo, ang hilig pa Kasi ng- uso talaga yan nung araw, yung mga secret room. So, ayan. Oh my God, Lola! Sobrang Gen Z. Talaga yung mga secret door na napaparap ko sa palabas! Oh my God! Sumunod ka. Medyo OA si Heaven, pero OMG, hindi ko pala natago yung kaibahan ni Lola.
Starbucks or something. I can't breathe. Pamana is waving. Yayaman na ako. Paman is waving. Ang galing talaga nung bahay nito. Pumasok ka, Carmela. Huwag kang mahiya sa sarili mong tahanan. Ito yung parang nag-iba yung nung lola eh. Okay. Aaminin ko. Medyo creepy na talaga yung ngiti ni Lola. Pero sa dami ng mamahaling gamit dito, magkano ko kayo mabibenta lahat ng to? Lola, bakit niyo po ako dinala dito? Alam niyo kung dinala natin dito, sila Dad, sila Jenny, sila Emily, matutuwa po sila makita yung mga gamit. May gusto akong ipakilala sa'yo. Okay, ano na? Ipapakilala? So, walang kayamanan? Gosh, may tinatago ba si Lola na ermitanyo na gusto niyang kaibiganin ko? Alikabok naman. Actually, hindi ko na to na nakita ko na siya nung Grand Press Con. Grabe yung kilabot ko. Ayan na, nakikita niyo ba? While watching. Grabe. Grabe na kayo. I love you since 1892. May pa-flashback kay Juanito. Ang galing! Direk! Salute! Ang galing! Ang galing! Oh, Sandro! Like, what? Ang pag-iibigan natin ay muling Like, oh my gosh, wait. Like, hindi ko alam kung paano ko ipaproseso ang mga bagay-bagay, pero nakakatuwa na makita na yung mga kinalakihan kong tourist destination dito sa Malolos, Bulacan is na-feature dito sa series na to. And grabe guys, panoorin nyo dahil hindi ko alam kung nag-research ba sila ng mga lugar kung saan paano mag-fit in yung imagination natin na nasa libro. Pero grabe, alam niyo hanggang ngayon kinikilabutan ako. Grabe, first episode pa lang to. Pero sobrang ganda na na-excite ako though sa acting medyo Carmela pa din kasi malalaman natin kung paano niya gagawing attack, yung pag-atake sa pag-take over niya sa katawan ni Carmelita. Pero sobrang excited na ako guys. Thank you for watching and I hope panoorin niyo yung mga susunod na vlog ko. Ayun lang. Bye!